ka-sunrise, nasiraan po tayo ng UPS at inverter. Ginamit po natin yung ating DC-DC back converter para makapanood po tayo ng TV. Dahil yung TV natin guys is 12 volts po. At yung ginagamit na po natin karamihan dito is 12 volt system. Pagpalang umaga sa atin mga ka-sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV. So for today's video, may ipig-fix po tayong problema. Dahil po yung ating UPS at inverter na ginagamit po natin sa TV is nasira. So, pakita ko po muna sa inyo. Mga ka-sunrise, ito po yung ating UPS na ginagamit natin every time na manonood po tayo ng TV. Kaso ang problema guys, hindi na po siya gumagana. At sinabayan pa po siya ng inverter, no? So common po talaga nangyayari to sa mga solar off-grid setup. Nasisiraan po tayo ng inverter o UPS kasi ito po ay isang electronic component. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo. And so pakita ko po muna sa inyo. Ayan. So hindi po gumagana yung ating UPS kaya hindi po tayo makapanood ng TV. Ayan mga ka-sunrise. At hindi rin tayo makapag-washing kasi sira po yung ating inverter. So, another investment na naman. No? Bibili po tayo ng 1,000 watts na lang. Kasi ang plano natin mga ka-sunrise, sa TV supply natin gagawin na lang po nating 12 volts. Kung paano, panoorin nyo po hanggang dulo. Ayan mga ka-sunrise, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, hit nyo na po yung notification bell, at like and share nyo na rin po para sa mga bago nating mga video upload na i-upload para updated po kayo. And then dahil sa pagtaas po ng ating prime commodity, pag hindi ka na nagbabayad ng kuryente tulad ko is malaking tulong po para sa mga tulad nating minimum wage earner. Ayan mga ka-sunrise, para sa mga nagtatanong po sa akin kung paano nga po ba mag-set up ng solar setup. So dapat guys, to tips and idea mga ka-sunrise, dapat alam po natin yung load requirement po natin para ma-compute po natin yung battery na i-invest po natin, pati yung solar panel. At the same time, dapat alam rin po natin yung system voltage. Kasi sa mga appliances po ngayon mga ka-sunrise, is may lumalabas na po na 12 volt system. So ito po yung idea po ng solar setup ko sa bahay. So dahil wala po kaming kuryente, kaya ang ginawa ko mga ka-sunrise, nag-invest na rin po ako sa mga 12 volts na gamit. Para kung dumating man yung time na masira po yung ating in-invest na inverter at yung ating UPS, is kahit pa paano is makakapanood po natin. Makakapanood po tayo ng TV. Ayan mga ka-sunrise, ito po yung aking in-invest na TV, no? So, para sa mga nakakita po ng ganito, ito po, ang input voltage po nito is 12 volts. Ayan. Ayan, o. Ang linaw po, 12 volts. Ginagamitan lang po natin yan ng adapter. Ayan, from 220, yung output niya is gagawin niyang 12 volts para gumana siya. So, ngayon guys, para maremedyohan po natin yung problema, isa na naman life hack. Gagamitin po natin yung ating DC-DC back converter. Ang supply po nito guys is 12 volts. Iko-connect po muna natin siya sa TV. So, step by step na lang kasi wala po tayong cameraman. So, every procedure ipapakita ko na lang po sa inyo. So, mga ka-sunrise, yung ating DC-DC back converter. Ayan. 12 volts siya mga ka-sunrise. Tapos ang gagawin na lang po natin dahil pang wifi po to manipis, palitan na lang po natin ng wire. Medyo tabaan po natin yung wire na gagamitin natin kasi DC po para wag pong magkulang sa supply mga ka-sunrise. So 12 volts po dito. Ayan, kita nyo po. Ito po ay voltage regulator po natin para wag pong tumaas yung voltage during na ginagamit natin at during nag-harvest po yung ating solar panel. So, status charge po natin sa ating appliances connection is 12.7. Ayan mga ka-sunrise. Mga ka-sunrise, so ito yung ating cord ng wifi po natin. Tinanggal na po natin sa ating DC-DC back converter. Ayan guys, is gagawa po tayo ng panibagong supply. Ito po yung ating gagamitin.
At papalitan lang po natin ng medyo mataba na copper. Ito guys kasi is napakaliit, no? So, para maganda po yung supply niya, palitan po natin ng cord supply, no? Ayan. Yung cord niya papunta doon sa ating TV. Mga ka-sunrise, sa pag-connect po nito, kung meron po tayong bang hinang, is better hinang po natin. Pero dahil nasira nga po yung ating inverter, hindi po natin siya mahihinang. Kaya higpitan na lang po natin, no? Talagang tight yung pag ano po natin sa kanya. Pag higpitan po natin ng todo. Para wala lang maging loose connection, para hindi po uminit yung kable. Ayan mga ka-sunrise, no? So ito po yung ating system. Hinubad po muna natin, no? Ito yung ating mga safety parameters. So ang ginawa po natin dyan mga ka-sunrise, pinaltan rin natin ng supply dahil TV po yung gagamitin natin. Is better medyo malaki po yung wire na gagamitin po natin. So ito po ay number, para makita po natin. Ayan, 1.5 mm po mga ka-sunrise. Ayan, flat cord. So, dahil polarity yan, so ito yung gagamitin natin na positive, yung may sulat. Yung negative naman guys is wala. So, i-connect ko po yung muna yan mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, nakapaglatag na po tayo ng ating supply cable. Ayan o. So, ayan. Ito yung negative, ito yung positive. Ayan, may fuse po tayo for safety parameters po natin para iwas sunog po. Tapos ito na yung ating input voltage, no, na i-insert po natin dito sa supply ng ating DC-DC back converter. So negative po yan sa taas, positive yun nasa baba. Ayan. So kung hindi po kayo sigurado, gamit po tayo ng tester para i-check po natin kung tama po yung polarity po natin mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, nakabit na po natin yung ating input supply ng ating DC-DC back converter. Pinultan lang po natin para tumaba yung wire para maging efficient sa supply mga ka-sunrise. Ayan, so kabit naman po natin yung output. Ayan mga ka-sunrise, before natin insert yung ating plug dito sa TV, check po muna natin yung polarity kung tama. Yung test probe po natin, yung butas, kung nasan po nakalagay po yung ating positive side, ayan po, is ganyan po dapat. Tapos ilagay po natin yung negative side po dito. So dito po is malalaman po natin yung actual na voltage system ng ating supply. So ngayon, sabi dito 12.4, so adjust po natin dito, no, sa ating DC-DC back converter. So gawin po natin siyang 12 volts dito sa ating multitester. So, hindi po siya accurate. So, gawin po natin tong 12.6. Ayan. So, ayan para makita. 12.4 or 12.7. Hanggang maging 12 volts po yung ating supply. Ayan, 12.9. Ayan. So, 12.7.79. So, 12 volts na po sa ating supply sa ating multitester. So, si multitester po yung sundan po natin kasi accurate po si multitester. So, insert na po natin yung ating plug. Ayan. Dito pala mga ka-sunrise. Mga ka-sunrise, testing na po natin yung ating TV gamit po yung ating DC-DC back converter. So, ayan. So, dati sa Wi-Fi, ngayon sa TV na muna siya. So, bibili lang po ulit tayo ng DC-DC back converter. Ayan. So, on lang po natin yan. Tapos, ayan. May indication light na po siya. So, once inon na po natin yung ating DC-DC back converter, meron na rin pong supply yung ating TV Plus at yung ating Bluetooth speaker. So, pansinin nyo po, nako po yung supply po dito. Ayan. So, ganyan po siya dahil grounding system po ang 12 volt system. Ayan. As you can see, hindi po natin ginagamit yung mga adapter niya, no? So, yung adapter ng TV natin at adapter ng TV Plus. Ayan. So,
hindi na po natin kailangan pa ng adapter na yan na 220 volts na gagawin yung 12 volts, kundi direct current na po siya, no? Gamit po yung ating DC-DC buck converter. Ayan. So, isa na naman pong life hack. Ayan mga ka-Sunrise, working na po yung ating TV, yung ating TV Plus at yung ating Bluetooth speaker. Isa na namang life hack. So, recap po tayo kung paano po natin ginawa. Ayan, so ang supply natin mga ka-Sunrise is yung ating DC-DC buck converter. So, ayan po. Ayan, so gumawa tayo ng panibagong linya papunta po dito sa ating, ayan, yung ating connection. So, lagi po tayong may fuse para always safety. Tapos, meron din po tayo dito na watt meter para makita po natin yung consumption po natin. So, ang consumption po natin mga ka-Sunrise na DC is 20 watts mga ka-Sunrise. Ayan. Ayan, tapos dun sa pang light connection natin guys is 7.9. Yung ating DC-DC back converter naman mga ka-Sunrise is yung output supply niya is 12.2. Ayan mga ka-Sunrise. So kahit nasira na po yung ating inverter, no worry kasi dahil sa 12 volt system. So dahil ang problema po namin dito is kawalan ng kuryente, kaya nag-invest na rin po ako sa mga 12 volts na gamit para kahit na walang inverter is makakapanood pa rin po kami ng TV. Pero kailangan ko pa rin ng inverter para makapag-washing po kami. So siguro papalitan ko lang to ng 1000 watts para sa washing machine. Mga ka-Sunrise, nakalimutan ko nga po pala, no? So, yung output supply po natin, ito, no? Ayan, yung wire na yan. Tapos, yan, lumabas yan dito. Ayan. Tapos, ayan na siya. Ayan na yung ginawa natin. So, nanonood po tayo ng TV. Ayan, so time check, guys, is, date is 9/11. Time check is 8:09. Ayan. Ayan, para klaro po. So, kagandahan po sa 12 volt system, habol po natin to is napakatipid niya sa kuryente kasi wala na tayong idle consumption. So, dati matipid yung ating UPS, pero mas matipid yung direct current. So, tignan po natin yung percentage ng ating battery. Ayan, so 86% mga ka-Sunrise. Ayan, so kagandahan nito. So, after ng video na to, update po natin tayo. Gagawa pa tayo ng part 2. Ayan yung ating 12 volt system.